Magandang araw mga ka-90s. Sinubukan kong maghanap ng gagamba ngayong araw. Ganito ang ginagawa namin noon nung kami mga bata pa. Na siguro gawain nyo din. Maghanap ng pitik sa kaparangan o kagubatan. Kami noon kung maghanap ay sa umaga, yung mahamog-hamog pa. Para makita pa namin yung mga sapot. Kasi pagka medyo matingkad na yung sikat ng araw, pag alas 9 na, alas 8, nawawala na yung hamog. At hindi mo na makikita yung mga sapot, hindi mo na rin makikita kung nasaan yung gagamba nagtatago. Minsan, pag naghahanap kami, barkadahan. Minsan 6, minsan 7, 5. Masaya maghanap ng gagamba, lalo na kung marami kayo. Ang mahirap nga lang, kapag ka marami, pag mahina ang pakiramdam mo, pag malabo ang mata mo, ay mauunahan ka sa bawat gagambang makikita o madadaanan mo. Pag mahina kang makiramdam, o maghanap nga ng pitik, di wala kang makukuha. At ang marami makukuha, yung pinakamagaling maghanap. Kaya kung minsan, mas masarap pa ang maghanap ka ng mag-isa. Kasi lahat na makikita mo ay sa iyo. Wala kang magiging kaagaw. Hindi kagaya pag marami na una-unahan talaga. At ngayon nga ito, binalikan ko yung kagubatan na pinupuntahan namin noon. At dahil ako'y nag-iisa, naalala ko pa noon yung kwento. Alam niyo ba yung kwento tungkol dun sa mamumugot? Na sikat na kwento nung 90s. Noong tayo 90s. Hindi ko lang alam kung nakaabot ito sa ibang probinsya at sa ibang lugar. Pero dito sa amin sa Lipa, Batangas, usong-uso ang kwento ng mamumugot ng ulo. Na ito raw mamumugot ay gumagala para maghanap ng mga bata. At kukuhanin daw nito ang mga bata, ilalagay sa sako, dadalhin sa malayo, at doon na pupugutan ang ulo. At ang ulo at ang dugo na makukuha ay ilalagay sa mga ginagawang tulay. Kaya naman, takot na takot ako noon. Kaming magkakaibigan. Nakakatakot gumalang mag-isa kasi nga baka masalubong ka ng mamumugot. Lalong-lalo na daw sa tanghali. Wag ka daw lalabas kapag katanghalian kasi gumagala ang mamumugot. Tandang-tanda ko pa ang sinasabi noon. Matulog na kayo. Tanghali na. Huwag na maglalaro mamaya na uling hapon. Dahil baka makuha lang ang kaidihan sa labas ng mamumugot. Ito ang sinasabi noon palagi ng aking tatay, ng aking inay. Siguro ito'y mga kwento-kwento lang. Kwentong bayan nung panahon natin para tayo matulog sa tanghali. Kasi nga naman pagkatanghalian at ang batay naglaro ay napakainit ng araw, ay baka magkasakit. Kaya siguro ginawa na lang yung panakot ang mamumugot. Ang mamumugot, ang ginawang panakot para tayo mapatulog kapag tanghali. Na hanggang ngayon nga, kapag nagkikita-kita pa kami ng aking mga kababata, dahil nababalita ngayon sa TV, ang mga van na nangunguha ng mga bata, ay lagi pa rin tayong napapagkwentuhan na nung panahon naman namin, ang uso ay ang kwento ng mga mamumugot. Ang mga nuno sa punso, mga tikbalang sa taas ng malalaking puno na ililigaw ka kapag ka ikaw ay pumunta sa kagubatang mag-isa. Mga maligno na nariyan lamang sa ilalim ng lupa o sa likuran mo kung minsan. Kaya nga, mag-iingat palagi ang mga bata kung pupunta sa kagubatan. So hanggang dito na lang mga ka-90s. Ikwento mo naman kung anong kwentong nakakatakot mo. Maraming salamat.